Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Isinare niya ang pahayag ng Pangulong Marcos at nagbigay siya ng kanyang opinion. Basahin ko muna yung pahayag ng Pangulo. Sabi niya, this government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Ang pagkakaintindi ko nito, itong nakawan na nangyayari sa kanyang administrasyon. So, isasauli, every peso, every asset. Anong ibig sabing asset? Siguro yung mga, kung yung pera naibili na sa Forbes Park, asset na yon. Kung yung perang ninakaw, naibili na ng jet, helicopters, kukunin yun. Ano pa? And then, every person responsible. Example, Saldico, nagtatago ngayon. So, huhulihin niya at isasubmit sa Filipino people, ibig sabihin sa korte, para magdusa. Then, maliban kay Saldico, sino pa? Hanggang kay Saldico na lang ba? So, ang gandang, again, napakagaling magsalita ang Pangulo. Pag hindi ka mag-isip, pag maniwala ka kagad, talaga mabudol ka. Ang galing, This government intends to bring back every peso na ninakaw, every asset na binili, dahil sa pagnanakaw, every person, mga lawmakers, importante, responsible and return it to the Filipino people. Ito naman ang opinion ni Dr. Rob Rances. If this administration is sincere about returning every peso, every asset, then it must begin where the evidence is clearest. The Marcos ill-gotten wealth cases. Kasi hindi na speculation yun, but jurisprudence. Number one, US 658 million Swiss deposits recovered. Jewelry, paintings, property seized. Multiple graft rulings affirmed by the Supreme Court. Ang dami niya na yan. Hindi pa naisulat din, naisali ni Dr. Rob Rances yung taxes na hindi pa nila nababayaran. Ilang billion ba yun? It's billion. Either 3 ang dulo Either 63 billion or 23 billion. Ano na? Supreme Court ruling. Issue yan nung bago mag-eleksyon nung May 2022. Ang depensa ni BBM noon is, hindi, kinocompute na lang ng mga abogado kung paano babayaran. Magkano talagang babayaran. Ano na sila? Tax evasion case nila. Dapat magbayad sila. Nagbayad na ba? Lahat yun. Ibabalik sa Filipino people. For 38 years, the Philippines has tried to recover wealth legally proven to be stolen from the Filipino people, and a large portion remains unrecovered to this day. So, if every peso must be returned, then the hard questions follow. Does that include Marcos' wealth already ruled ill-gotten? Ako nang sasagot, Dok, hindi yan kasali. Ang tinutukoy lang ng Pangulo, itong flood control anomaly. Pasensya na. Does accountability apply even when it leads to your family? Pasensya na, Dok, ako nang sasagot, hindi. Kasi malinis ang ang Marcos family, malinis. Sabi nga ni if this intention is real, not rhetorical, then start it with what the courts already proved. How about that, Mr. President? Sorry, Doc. Papasok dito, lalabas yun. Baliwala yan sa Pangulo. Kasi tingin nila sa kanilang sarili, malinis sila. Sabi nga ni Anjo Iliana,
Pinakamalinis na presidente sa buong mundo ay si PBBM. Bakit? Palaging naghuhugas ng kamay. Hindi niya alam ang principle ng command responsibility. Pasalamatan daw natin siya dahil siya ang nag-expose sa katiwalian. Hindi kami pinanganak kahapon lamang, Mr. President. Salamat kay Congressman Toby Chanco sa kanyang hangarin na depensahan kayo sa aligasyon ni Saldico. Kayo tuloy ang napahamak na diin. Bakit? Alam nyo na pala yung katiwalian last year pa. Ngayon, nagmamangmangan pa kayo. To be exact, November 24, 2024, pinapagalitan mo sina Martin Romualdez at Saldico dahil sa kanilang kasakiman. Dahil pinapakialaman nila yung budget, pati yung, I think, ang issue nun is yung JICA funding o yung counterpart. Kinuha ni na Saldico at kaya nagalit ang presidente. Ilan bang bahay sa Forbes Park ang kailangan nyo? Ilan bang aeroplano? Ano bang kasikaman ninyo? Nagalit ang Pangulo. Alam niya na, noon pa, last year pa. Tapos ngayon sasabi niya, bakit tayo nagkaganito? Huwag nyo na kaming bulahin, Mr. President. Ay, nako, we were not born yesterday. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo, I'm sorry, opinion ko lang ito, halos wala na akong paniwalaan sa mga sinasabi niya. Marunong siyang magsalita, kailang kabaliktaran ang nangyari. Example, kay Tatay Digong natin. Ano ang sabi niya? Wala nang jurisprudence, wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. We will not cooperate. Ilang beses yun, ilang beses. Naniwala naman ako, nabudol na naman. Bakit? March 11, 2025. The saddest day in Philippines political history. Group effort nila, kinidnap nila ang minamahal nating Tatay Digong. Maniwala ka pa ba sa kanya? Kabaliktaran yung sinasabi. O kaya hindi niya alam. Walang dalang armas ang mga pulis sa KOGC raid, di ba? Klarong-klaro. Anong human rights violation? Ang mga pulis na nagpunta sa KOGC, walang dalang baril. Anong totoo? Di ba? Paniwalaan pa ba natin tong Pangulo natin na ito? Kaya, every peso in your dreams. Huwag na tayong umasa. Ano lang yan? Papogi lang yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sinanay ang natagaan og yero nga makabalay na karon. Sumuna ni ang balay ni nanay. Karon mosulod ko sa balay ni nanay. Sumuna ni ang balay ni nanay sa natagaan namo og yero. Sumuna ni ang iyang gipuy-an. Makita gyud nato ang kahimtang ni nanay nga kuan na gyud kaayo ang iyang yero. Lisod na gyud. Kay tanan na gyud kanang buslot. Mga dako na gyud kaayo buslot ang balay ni nanay. Luoy gyud kaayo si nanay ining iyang balay. Itong makita nga grabe gyud. Kining diri dapit si Lupin. Pila na ni katuig imong balay nanay? 3. Pila na nanay? 23 na katuig. 23 na katuig. So natagaan na ka nanay og gero, so makatop na ka. Dagan salamat. Ano gid ang itsura sa balay ni nanay. So magpuli na si nanay og atop. Itabangan ra si nanay sa iyang anak.
Ug karon human na gyud sa pag-atop ang balay ni nanay, maayo na nga so nakaatop na gyud siya. Salamat sa nagtabang kanak. Salamat sa Ginoo og nagtabang sa sin nga nakaatop na ako nga balo ako. Oo, pila na katuig na imong pagkabalo? 23 na. 23 na katuig. So pila na imong edad? 70 na. 70 na. So nagpasalamat si nanay sa Ginoo og sa nagtabang daw sa iro nga natabangan siya labi na nga 70 na ang iyang edad ug usa sad siya kabalo. Salamat kay nanay. Salamat sad. So nindot kaayo na ang balay ni nanay di na pareha ganina.